Kalunos-lunos ang sinapit ng isang babaeng rider matapos pumailalim sa truck na nawalan umano ng preno. Dalawang iba pa ang sugatan, nakatutok si Ian Cruz. C5 North. Bumalagbag ang container truck na yan sa Center Island sa C5 Road malapit sa kanto nito at ng McKinley Road sa Taguig kahapon. Bago umabot dyan ay nakabundol ito ng ilang motorsiklo. Wow, babae daw ito eh. Ito na aksidente na yan. Ilan sa mga ito, tila nayuping lata ng pumailalim sa truck. Isang babaeng rider ang nasawi habang sugatan ng kanyang angkas at isa pang rider na lalaki. Tatlong motor po yung nadali. Patay po yung isang babae. Bali po yung gulong ng truck po niya nandoon po sa ilalim. Mailalim. Opo, nakadapa po. Kaya yung mukha niya po puro duga po. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, nawala ng preno ang truck na mabilis ang takbo noon. Na-loose brake po yung truck kaya po siya napapunta rito sa side na to kasi pinilit niyang magpreno wala na po, di na kinaya ng preno doon. Dahil sa aksidente, bagyang bumigat ang trapiko. Ligtas naman ang driver ng truck. Inaresto na siya at sinusubukan pang makuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tutulong sa direktiba ng PNP Chief na mabawasan ang timbang ng mga pulis ang kontrobersyal na social media personality at fitness coach na si Rendon Labador. Libre umano ang ilalatag niyang 93-day functional workout at diet para sa kapulisan. Nakatutok si June Veneracion. Tawagin niyo akong pambansang coach ng kapulisan. Siya ang social media personality at fitness coach na si Rendon Labador. Base sa kasunduan ni Labador at ng Police Community Affairs and Development Group, tutulong siya sa fitness program ng nasabing police unit. Ginagawa ko po ito ng libre. Libre. Nagpresenta po ako, pati yung aking mga coaches, para tumulong. Tapos na nag-usap kami ni Rendon, naghingi ako ng tips. Wala namang involved na financial dito. Makita natin is fit na magturo. He's a gym instructor. Sa pamamagitan ng kanyang ilalatag na 93-day functional workout at diet, tiyak na mababawasan daw ng timbang ang mga pulis. Bilang pagsunod sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre III, ginagawa niya raw ito dahil malapit sa kanya ang PNP bilang anak ng isang retiradong general. Mas may credibility, may mas magtitiwala sa pulis na fit. Bilang social media personality, dati nang nasangkot sa ilang issue si Labador. Kabilang dyan ang pagkakadeklara niya at iba pang kasamahan bilang persona non grata sa probinsya ng Palawan noong nakarang taon. Matapos sa kanyang mga post laban sa mga taga-Coron, Palawan, matapos silang makasagutan ng ilang tauhan ng munisipyo roon. Humingi sila ng paumanhin ukol dito kinalaunan. Noong 2023 naman, nabati ko si Labador matapos i-livestream ang isang raid ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Makati. Nauwi pa ito sa pagkakasibak noon sa pwesto ng tagapagsalita ng PNP ACG. Naniniwala naman ang Police Community Affairs and Development Group na hindi makakaapekto sa kanila ang imahe sa social media ni Labador. As far as the PKG is concerned, focus lang kami doon sa fitness. Ang tanong ko sa lahat ng mga bashers natin at haters, handa na ba kayong makakita ng fit na pulis? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Idineklarang panalo ng COMELEC 2nd Division si Representative Bienvenido Abante Jr. bilang representative ng Manila 6th District. Kasunod yan ang pagdeklarang annulled sa nauna ng proklamasyon sa kalaban niyang si Luis Joey Chua Uy. Batay sa inilabas na resolusyon, hindi umano natural-born Filipino si Uy, kundi naturalized citizen sa lungat sa inilagay niya sa kanyang Certificate of Candidacy. Batay sa konstitusyon, nakasaad na dapat ay natural-born Filipino ang isang miyembro ng Kamara. Dahil dito walang bisa ang COC ni Uy at ituturing na stray votes ang nakuha niyang boto sa election 2025 na mas marami ng 1,406 sa nakuha ni Abante. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pa pinalang desisyon at maaari pang magsumiti ng motion for reconsideration si Uy. Ikinaalarma ni Pangulong Bongbong Marcos ang dami ng mga Pilipinong nagkakasakit sa bato.
na mas mataas na raw kung ikukumpara sa global average. Dinagdagan naman na ang sagot ng PhilHealth at sa pagpapadialysis at kidney transplant ng mga miyembro. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa National Kidney and Transplant Institute pa lang, umaabot na ng hanggang 250 ang dinadialysis kada araw. Sa buong bansa naman, pumapalo ang bilang sa 100,000. Hindi katakataka, lalo't isa sa bawat 3 Pilipino nagkakaroon ng chronic kidney disease o sakit sa bato. Batay sa datos ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, mas marami yan sa global average na lampas isa sa bawat 10. Ikinaalarma ito ng Pangulo na bumisita sa National Kidney and Transplant Institute kanina. Ito ang pinagagalingan nito ay diabetes dahil nangyari sa katagalan ng panahon ay ang Pilipino naging masyadong, kasi sweet tayo, masyado naman tayo mahilig sa matamis. Kaya kailangan din natin gumawa ng programa, turuan ng ating mga kabataan, huwag lang matatamis ang kinakain. Sa gitna ng problema, itinaas na ng PhilHealth ang sagot nitong dialysis sessions sa 156 sessions mula sa dating 90 lang. Kaya umaabot sa 28 billion pesos ang gastos ng PhilHealth para rito noong 2024. Itinaas din ang pinakamataas sa pwedeng sagutin ng PhilHealth sa mga magpapakidney transplant. 2 million pesos na yan mula sa dating 600,000 pesos lang. At ngayon, pati ang gastusin pagkatapos ng transplant, tinaasan na rin para sa mga gamot at laboratorio, pati mga donor makakatanggap din ng benepisyo sa ilalim nito. Layo nitong hikayatin ng mga nagdadialysis na magpa-transplant kung pwede naman. Marami po dun sa nagdadialysis, takot magpa-transplant. Ito po yung programang ginawa ngayon. Front to end. Para mas maingganyo ang mga taong nangangailangan ng transplant na tumuloy na. Nangako naman ng PhilHealth na patuloy pang pinabibilis ang kanilang mga proseso. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Maaraw man o maulan, tila hindi natutuyuan ng tubig ang isang bahagi ng daan sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Ikinababahala na yan ang mga residente kaya dumulog sila sa inyong Kapuso Action Man. Wala naman pong ulan. Pero bakit may mga tubig na na-stock? Ngayong tag-ulan na, mas nangangamba ang mga residente sa bahagi ng Igay Road sa Barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang kawalan umano ng drainage sa isang bahagi ng daan dahilan ng hindi nawawalan tubig sa lugar. Hindi lang po isang araw yan. Taon na po yan. Problema dito sa Igay. Hindi ho nawawalan ng tubig, especially po dito, madam, sa side na to. Kasi masyado po kasi mababa yung level ng lupa po. So, pag umuulan po dito, kahit po maaraw, doon nawawalan. Kasi wala akong daluyan ng tubig dito. Ang laging pasang kalsada, ikinababakalang mitya na raw ng mga aksidente. Pagdating mo sa gitna ng baha, bigla akong dumudulas yung mga rider, tas yung mga truck po or mga sakyan, minsan nababalawaw na ho. Pinapasukan po ng tubig yung makina. Abala po siya, lalo na po sa maglalakad po kami. Nadudumihan po yung mga nabibili namin dahil nga po dyan sa tubig. Tapos nagkakaano po yung paa namin. Kulugo po. Ang naturang hinaing, agad na itinulog ng inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno. Ayon sa City Engineering Office ng San Jose del Monte, Bulacan, nagpa-inspeksyon sila sa lugar kasunod ng sumbong nitong Marso. Lumabas sa paunang investigasyon na walang drainage system sa area dahilan para magbaha rito. Nasira na rin ang bahaging ito ng daan. Inirekomenda raw nilang magkaroon ng drainage system sa lugar palabas sa Quirino Highway para iwas baha. Sa ngayon, ay nakapaghanda na sila ng Program of Works para sa proyekto. Halos 20 milyong piso ang kakailanganing pondo, target nilang masimulan ito ngayong taon. Dagdag pa ng DPWH, natukoy na provincial road ang lugar at makakatuwang ng San Jose del Monte, Bulacan ang Provincial Engineer's Office para sa proyekto. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa naranasang masamang panahon. Kinailangan pang ilikas ang mga residente. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Hinampas ng ragasan ng baha ang mga bahay sa Barangay Poblacion 2 sa Bansalan, Davao del Sur kahapon. Nagsilikas ang mga residente pero pahirapan ang pagtawid sa kalsada dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ayon sa uploader, kasunod ng malakas na ulan, tumaas ang baha pagka 1 oras lang. Mabilis din daw lumalim ang baha, wala pang 1 oras. Inabot pa ng hanggang gabi bago ito dahan-dahang humupa. Sa Digos City naman, ng parehong probinsya, sinuspinde ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan kanina dahil sa lakas ng ulan. Sa Davao del Norte naman, binaharin ang ilang bahagi ng Panabo City. Agad iniakyat ng mga nagtitinda sa isang ukay-ukay ang mga paninda para hindi mabasa. Pahirapan naman ang pagdaan ng ilang sasakyan dahil mistulang ilog na ang ilang kalsada. Pinasok pa ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa Panabo Information Office, 2 pamilyang stranded ang nirespondihan ng CDRRMO sa Barangay San Nicolas. Binaharin ang Barangay Tapian sa Dato Udinsin Suwat, Maguindanao del Norte. Dahil sa malakas na ulan sa lugar kagabi, ayon sa kanilang SK chairman, mabilis ang pagtaas ng baha sa Sitio Tuka. At pinasok na ng tubig ang ilang bahay kaya nag-ikot sila para pansamantalang palikasin ang mga residente. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpaulan kahapon sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na kaninang umaga ang low pressure area na binabantayan malapit sa Hilagang Luzon. Wala mang LPA, maging handa pa rin sa posibleng ulan dahil ayon sa Pag-asa, patuloy ang umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Easterlies naman ang nakaka-apekto sa Visayas at Luzon, partikular sa Aurora at Quezon. Hindi rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms, kaya ugaliing magdala ng payong. Sa forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa Mimaropa. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, posibleng ulanin ang halos buong Luzon. Buong araw namang kalat-kalat ang pag-ulan sa buong Visayas. May matitinding ulan sa ilang bahagi ng Western Visayas, kasama ang Iloilo, Capiz at Negros Occidental. Halos buong Mindanao din ang uulanin mula tanghali hanggang gabi. May matinding ulan na dapat pagandaan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Socsagen. Kaya mag-ingat po sa banta ng baha at landslide dahil sa posibleng paglambot ng lupa. Sa Metro Manila, posible pa rin ang ulan sa hapon o gabi. Arestado sa Rizal ang isang TNVS driver na inireklamo ng kanyang pasahero ng panghahalay. Inaalam kung may iba pa siyang nabiktima dahil nakuhaan siya ng mga cellphone na di naman niya pagmamay-ari. Nakatutok si John Consulta. Kanya-kanya ng pwesto ang mga tauhan ng NBI-NCR sa bahaging ito ng Cainta, Rizal at nang maispatan na nila ang subject, mabilis siyang hinarang at dinakma ng mga ahente. Ikaw yan. Positive. NBI-NCR kami, National Bureau of Investigation, National Capital Region. Hinuhuli ka namin sa kasong rape, panggagasa, na nangyari nung Sunday, early morning. Arestadong 24 anyo sa TNVS driver na umunoy ng abuso ng kanyang naging pasahero sa Southern Metro Manila. Ayon sa NBI, nangyari yan nang makatulog ang pasahero sa gitna ng biyahe pasado alas 3 na madaling araw noong Linggo. Nagulat siya when nung nagising siya is the vehicle is already on a stop mode, tapos nakapatong na sa kanya yung driver. And in her struggle to extricate herself from the lewd acts by the driver, sinuntok siya sa sikmura at nanghina siya. Nang tangkain daw ng driver na may kunin sa unahang bahagi ng sasakyan, doon na nakakuha ng tiyempo na makatakbo papalabas ng kotse ang biktima. Pero bago ito ay nahablot pa raw ng suspect ang kanyang kwintas at naiwan ng bag na may lamang cellphone at cash. Sa isinagawang live lineup ng NBI, positibong itinuro at kinilala ng biktima ang suspect na siyang nambiktima sa kanya. Isinuko naman ng tiyuhin ng suspect ang cellphone ng biktima,
Pero hindi lang isang cellphone ang tinurnover na nasa pag-iingat ng suspect. We found out that there are also other phones where he kept the phone. We don't know yet whose phones are those. We're still looking for means on how to find out whose phones are those, because it could be that it belongs to some other persons or some other victims. Nang tanongin namin ang suspect kung ginawa nga niya ang krimen. Humingi ako ng patawad. Siyempre tao lang din po ako. Nadadala sa tukso. Wala namang sa mundo natin na naman perfecto. Pero sisikapin ko naman po na harapin lahat ng parusang nakatang para sa aking nagawa. We will be furnishing LTO the results of our investigation para kung meron silang punitive action against itong mga klaseng driver na ito. I think this is a way forward for all of us to protect the commuting public. Inaanyayahan ng NBI-NCR ang iba pang mga posibleng naging biktima ng suspect na magtungo lang sa kanilang tanggapan para maghain ng karagdagang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sasabak na sa 2 linggong taping abroad ang mga bida ng Sanggang Dikit na sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado, at magiging extra special din ang kanilang biyahe dahil kasama nila ang anak na si Dylan. May chika si Aubrey Carampel. Biyaheng Zurich, Milan at Dubai ang kapuso royal couple na sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Bukod sa makikibonding sa mga kapuso para sa ilang events na katuwang ang GMA Pinoy TV, magsushoot din sila ng ilang eksena para sa upcoming GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. Kasi malaking proyekto talaga to, sa mga pinakamalaking projects ng GMA ngayong taon, kaya abangan nila yung mga eksena ang kukunan namin doon. Mga fight scene at habulan ang kukunan namin doon sa ibang bansa. So, sana abangan nila. Exciting to. Naghanda nga raw talaga sila mentally and physically para sa action-packed scenes. Ako, first time kong gagawa ng action series. Si Dennis, hindi bago to sa kanya, pero first time din na magkasama kami na ganitong genre. Ito siguro yung pinaka-action na project na ginawa namin sa buong buhay namin dahil talagang nagre-require ng mga kailangan malakas yung katawan mo dahil maraming fight, maraming stunts. Bukod sa cast, kasama rin ng Denjen sa biyahe ang kanilang 3-year-old daughter na si Dylan. Masisepangs daw kasi ang kanilang bunso dahil 2 weeks silang magtitaping abroad. Hahanapin talaga kami and tsaka malulungkot yun kapag sanggang dikit namin. Totoo, sanggang dikit namin na hindi pwedeng humiwalay. Siyempre, gagawa rin daw sila ng mga nakatutuwang content doon. Patok sa netizens ang recent bida-bida post ng Denjen. Recently, si Jen talaga yung nag-iisip. Sinesend niyo sa akin yung mga videos na nag-i-inspire sa amin para gumawa ng mga tsaka syempre dapat masaya para mapasaya natin yung mga tao na nanonood at nagpa-follow sa amin. Starting today, mapapanood naman ang MMFF 2024 Best Picture na Green Bones sa Netflix na pinagbibidahan ni Dennis at Ruru Madrid. Pwede niyo mapanood sa Netflix ang Green Bones. At syempre, Everything About My Wife, nandun pa rin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.